Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Sino po itong binabanggit ni San Lucas na darating at dapat nating ipaghanda? Well, San Lucas po ay very vocal at sinabi niya, he is not just an ordinary prophet. He is from the bosom of the Father. Actually, he is the begotten Son of the Father. Laging binabanggit ni Jesus ang kanyang Ama in a very special way. At sa araw na ito, pinasalamatan niya ang Ama dahilan sa napakaraming pagpapalang tinanggap ng mga disipulo na kahit na mga simpleng mga tao, kahit na sabihin natin sa panukat ng mundo ay sila ay hindi karapat-dapat na maging disipulo ng Panginoon, they work wonders, they work a lot of miracles and healings. Kaya naman ang Panginoon ay sa gitna po ng mga sabihin natin paghihirap sa kanyang misyon, na bahagi ng kanyang misyon, na siya'y tulagsain, na siya'y hindi tanggapin, at salubungin ng maraming intriga, ay nananatiling nagpapasalamat ang Diyos, si Jesus, sa pagdating ng mga disipulo, mga mangingisdang simpleng-simple na parang kawangis ng mga bata. Alam ninyo, the Lord was talking about the babe, the little ones, the children, at ito ay tumutungkol sa mga disipulo, na mga simpleng tao, pero buong-buo ang pananampalataya. Palagi ko po sa panahon po ng pandemya, kailangan natin maging kawangis ng bata. Alam niyo kasi ang bata is the symbol of hope, is the symbol of joy and confidence. At lagi po silang open and hopeful, ano man ang mangyari. And they can bounce back from sadness into joy. Sapagkat para sa kanila, they may be sad for a while, pero maya-maya lang makakabawi yan, and they will be back into joy and life immediately. At ito po ang hinihingi sa atin siguro ng panahon ng Adviento, na tayo po, we cultivate this kind of childlike hope and confidence that God will lead us through, that God will not abandon us. In His goodness, God will liberate us, and God will heal us. Kaya naman, binabanggit ng Panginoon na tayo maging katulad ng isang bata. Kasi ang mga bata po ay larawan po ng pagtanggap, ng pananampalataya, at ng paniniwala sa ating Diyos. Madaling magpatawad at patuloy na nagiging bukas sa kalooban ng Diyos. Kaya naman binabanggit ng Panginoon yung tungkol sa mga bata, na sana tayo ay maging kawangis ng bata. Ang pagkaalam ng mga eskribas at Pariseo is more of head knowledge. But the disciples experienced the heart knowledge. Naramdaman nila ang pag-ibig, ang kapangyarihan ng Panginoon, nang tanggapin nila ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya naman sabi ng Panginoon, mapalad kayo sapagkat nakikita ninyo yung hindi nakikita ng iba. Mapapalad kayo sapagkat naririnig niyo yung hindi naririnig ng iba. The gift of sight, the gift of hearing the Word of God. Kapag tayo po ay nanatiling matigas, ay para tayong mga eskribas at Pariseo na hindi tumatanggap sa salita ng Diyos. Pero kapag tayo katulad ng isang bata, simple, bukas ang kalooban, at tumatanggap sa mga sabihin natin hamon ng buhay, tayo po ay magiging katulad ng mga disipulo ng Panginoon, kawangis ng bata, pinagpala ng Panginoon, at tunay niyang espesyal na minamahal. Kaya ang mensahe po sa atin, lalo tigit sa panahon po ngayon ng Adviento, we start this new season with hope, with confidence that God will always lead us to a better place, to a better future, at hindi kailanman tayo pababayaan ng Panginoon. And the gospel today ended with Jesus rejoiced in the Holy Spirit. May the Holy Spirit heal our hurts and pains ng mga nakaraang bagyo, ng nakaraang pandemya, ng nakaraan nating mga problema. At sana'y harapin natin katulad ng isang bata, matatag, naniniwala, bukas sa kalooban ng Diyos. Amen.